What's up mga pre? Ako inyong host Alvin Pacheco at welcome sa Pinoy Rig Enthusiast kung saan bibigyan namin kayo ng mga reviews, insights at mga unboxings. This episode of Pinoy Rig Enthusiast is sponsored by ID Cooling. So, titignan naman natin ngayon ang isang product from ID Cooling. Ito ang IS50 Low Profile CPU Cooler. Ang CPU cooler na to ay kaya mag-support up to 120mm fans. May height ito na 56.9mm, 29.9mm naman ang kanyang RAM clearance. So make sure na yung mga RAM nyo ay hindi masyadong matataas yung kanilang mga heat spreaders. May height naman ito na 38.5mm without the fan. Sa ilalim naman makikita natin na meron itong 5 copper heat pipes for better cooling performance. Sa CPU plate makikita rin natin na meron itong direct touch technology. Ibig sabihin makakapag-absorb to ng mas maraming heat nang walang nakaharang na obstacles mula sa CPU. Pag binili nyo itong cooler na to, may kasama na itong 120mm low profile fan. Ang okay dito is PWM siya, so makokontrol mo siya sa kahit anong third-party softwares or di kaya sa inyong mga BIOS. Tignan naman natin kung ano ang mga kasama nitong cooler na ito. Unang-una ang installation guide kung saan nyo makikita ang instructions kung paano install to sa AMD at Intel sockets. Speaking of Intel and AMD, nandyan rin ang ating AMD at Intel brackets. Kasama na rin dyan ang mga screws para ma-install nyo ito sa inyong mga motherboard. So may kasama rin tong wrench na pwede nyo gamitin para sa pagkabit ng inyong cooler. So far okay naman yung build quality ng wrench na to kaya hindi naman to masisira kung lagi nyo gagamitin. Isa pang kasama para sa cooler na to ay isang ID Cooling Thermal Paste. So magagamit nyo to up to 4 to 5 times. Depende kung gaano kayo kalaki or kahaba maglagay ng thermal paste sa inyong mga CPU. So yan ang mga kasamang items sa ating cooler. Ngayon titignan naman natin kung paano siya magpe-perform sa ating benchmark. So gagamit tayo ng Hyper 212X at isang AMD stock cooler. Ang gagamitin naman nating benchmarking platform natin ay isang AMD A8 6600K at Gigabyte F2A78M HD2. Magbe-benchmark naman tayo gamit ang Cinebench R15. So dito natin titignan kung ano ang magiging max temp ng ating mga CPU dahil dito natin siya i-stress. So ito na ang result sa ating benchmarks. Makikita natin na pantay-pantay lahat ng cooler sa Ideal. Ang pinakamababa naman of course ay ang ating Hyper 212X at ang pinakamataas ay ang ating stock cooler. Ang IS50 ay isang magandang cooler kung magpapalit kayo mula sa stock. So ang ating conclusion, pwede nyo ito gamitin para sa mga gaming or slight overclocking use. Example rin nitong pwede nyo magamitan ay ang ating mga Skylake overclockable CPUs dahil wala silang kasamang mga stock cooler. Overall, gustong-gusto ko itong cooler na to kung kayo ay beginner dahil madali rin itong i-assemble. Kailangan nyo lang ng screwdriver at yung mga ibang tools ay included na sa loob ng package. Ang hindi ko lang nagustuhan dito ay wala tong kasamang CPU backplate. Naintindihan ko naman kung wala dahil isa naman tong low profile CPU cooler kaya hindi naman siya masyadong magkakaroon ng stress sa inyong mga motherboard dahil hindi rin siya gano'ng kabigat. Pero kung gusto nyo maging safe yung mga motherboard nyo, pwede nyong gamitin yung mga luma nyong backplate. Katulad ng akin, ginamit ko yung backplate ng aking stock cooler sa aking AMD chipset. At dyan nagtatapos ang ating review para sa ID Cooling IS50 Low Profile Cooler. Kung nagustuhan nyo yung video, i-like nyo. Kung hindi naman, i-dislike. Mag-iwan ng comment, mag-react. Kung may mga violent reaction kayo, mag-comment lang kayo dyan. At may mga sasagot na pre dyan. At kung nagustuhan nyo yung video, huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa suporta at hanggang sa muli, paalam.